puntahan natin itong direksyon ng investigation. No? So meron ng ICI, ayaw buksan sa publiko, no? Ayaw stream, ayaw i-publicize yung kanilang mga proceedings. Tapos hininto na itong Infracom investigation. Totoo rin naman dahil mayroong malaking credibility problem itong House of Representatives. Itong Senado, as far as I know, di ba? I don't know kung may bagong pronouncement yung Senate leadership. Pero on hold, tama ba? Itong Blue Ribbon investigation. At least temporarily, yun ang basa Temporarily. ko. Oo, tapos kung tutuhanin kasi marami pang nangihingi ng reconsideration kay Senator Ping kung magbibitaw ba talaga siya o hindi. Ewan ko lang kung nagsubmit ba kanina ng formally. Parang may letter siya. May letter siya. Pero may mga nag-a-appeal, di ba? Si Senator Kiko, sinasabi. Oo, nabasa ko ngayon kay Senator Kiko. No? Kasi, di ba, in this moment of chaos in our history, baka naman pwede nating bigyan ng konting stability yung investigating institution, no? Kakapalit lang Speaker of the House, kakapalit lang ng Senate President, tapos palit na naman, no? I appeal to the majority, nakasama yung mga bilyar dyan, at si Jinggoy, no? Baka naman, Jinggoy, the good one, magpaka-good one ka naman, at mag-stick with the majority support. Si JV. Oh, si JV. Sorry, si JV, hindi si Jinggoy. Si JV, the good one. Magpaka-good one ka naman, JV, at stick with the majority and support Ping Lacson. And sa akin, syempre lahat sila, di ba, nangangamba kasi biglang binulugang ni Ping Lacson na halos lahat sila may insertions. Kaya piling na under attack sila, parang dako, kailangan na nating i-leash ulit tong si Senator Ping. Yun naman talaga yung pagkadismaya nila eh. Yung parang pati sila winning witch hunt. Ba't kayo witch hunt ko kasama kayo, di ba? Lahat dapat yan nga. Mag-resign sa totoo lang. Tama naman ng konti yung kay Cayetano, pero unahin muna natin si Sarat siya. Tsaka pwede ba magsalita muna siya kung meron siya insertion? Si Cayetano? Si Alan. Sinend ko nga sa iyo listahan nung nung mga infrastructure projects ng ng Taguig. Ang dami Aabot yata ng so many billions yan. At nandyan yung mga St. Gerard. Nandyan yung mga Diskaya, beneficiary ang distrito at ang Taguig ng insertions ng ito at ng mga flood control projects na ito. Ewan ko lang kung bakit may flood control. Saan ba sa Taguig ang malalaang baha? Siyempre, di sa the fort. Maganda yung pagka-plan nun. Nga, ano bang nakikita mo direction itong investigation na ito? Kasi, of course, you and I would agree. And ito rin inisip na maraming tao. Yung window of opportunity rito ng administrasyon to show tangible results, substantial results talaga. Very small. Dahil mainip yung mga tao, Ang lawak ng corruption, tapos parang hindi masyado napapanagot yata. Para yata masyado mabagal. Diba? Well, alam mo, nakakaramdam ako ng konting hesitation na sa Pangulo. Siguro sa dami-dami ng ginawa niya. Oo, kasi palumalapit na sa kanya, tapos hindi niya alam kung ang dami niya palang kinalaban dito, virtually all his allies. Pero alam mo, yun yung statesmanship, di ba? So nag-a-appeal ako sa Pangulo na siguro sa lahat ng mga ilang ginawa mo, ito yung isa pinakatama. Panindigan mo yan as you end and conclude your presidency. No, don't waver. Para sa akin, constitute the ICI properly. Kung ako nga i-certify mo yung House bill ng mamayang liberal and ng Akbayan party list ng independent commission na legislated by law na may subpoena powers, may coercive powers. Very important yan. In the meantime, kung hindi yan may papasa, kahit na sinertify mo as urgent, you've done your job. Meron ka namang independent commission na yan and televise it. It's too late to have second thoughts now, and you will be remembered in history as different from your father indeed. You different from, there's another Marcos pala that is different from the father, and kung gusto mo yung ganung legacy, actually kahit papaano pagkatapos ng termino mo, mapapasaludo mo ako ikaw ang nagpakulong kay Digong. Ikaw ang nag-hunt talaga nito mga kahit na mahirap, kahit na allies mo, ikaw ang nagsimula ng investigasyon na to at ikaw ang expose. So, konting saludo, kahit na hindi kita laging agree eye to eye, saludo ko doon at I will give it to you. I will recognize you as way different from your father in a better sense. So hopefully, he shouldn't waver now. Oo. Tsaka that would be the perfect deodorant dun sa mabantot na Marcos name. Kung meron kang magagawa. Marcos corrupt, di ba? Oo. Di ba? Yung sinasabi nila.
Nakadikit yun, di ba? Marcos daw magnanakaw. Oh, dito magpakulong ka ng mga sangkatutak na magnanakaw. At baka bumabango yung Marcos name at tandaan mo meron pang third generation na Marcos. Baka naman nakikita naman natin na parang itong anak niyang isa gumagaling ding sumagot no? Ginugroom din. Ginugroom. Sige na, bigay ko na. Pakulong mo yung mga magnanakaw na to. Pinakulong mo si Digong. Pag andyan na yung warrant of arrest ni Bato at saka ni Bongo, ibigay mo. Ay, Mr. President, kahit po ako sasaludo. Alam niyo po, grabe ang pinagsasabi ko sa inyo nung panahon ng eleksyon, di ba? Pero sige po, mapapasaludo niyo po kami. You will have my respect. No? Don't waver now. Not for me, not for the salute that you probably deserve, but really for the Filipino people. No? For the Filipino people. Kung yun yung oath of office mo, di ba? To protect the interests of the country and the Filipino people. So hopefully do that and you will get our snappy salute.